Sino ang madalas tinatamaan ng baradong ugat? Hay, hay, hay! Okay, makinig na kay Teacher Juliet. Organic living, makinig na dahil napakahalaga nito. Ito'y tungkol sa ating kalusugan. Welcome kayo sa aking channel. Ako si Juliet Alcea, ang inyong ka-organic living at inyong ka-healthy na naghatid sa inyo ng magandang balita tungkol sa ating kalusugan. So guys, ang kalusugan natin ay ang siyang pinaka-importante sa lahat. No? So narito, sino ang madalas tinatamaan ng baradong ugat, no? Diretsuhan na tayo guys, ha? Huwag na patapik-tumpik kasi para makuha nyo na agad ang magandang informasyon, no? May mga uncontrolled hypertension. Ito yung ito yung kung sino yung madalas tatamaan ng paradong ugat. Kapag ikaw ay may mga uncontrolled hypertension, chronic diseated BP ay nagpapapigil at nagpapasama ng arterial walls, nagpo-promote ng atherosclerosis. Ayan. Yung palaging yung galitin na tao, yung dinidibdib, kunting bagay lang dinidibdib nila agad. Kaya yan, nagkakaroon sila ng hypertension, no? Tumataas ang stress, tumataas ang high blood, ayan. Tumataas kasi mga barado ng ugat nila. May mga diabetes, ang hyperglycemia ay nagdudulot ng accelerated na vascular endothelial damage sa atherosclerosis sa both large and small vessels. Ayan, delikado na yan. Alala ko tuloy ang tiyo ko guys, yung tiyuhin ko, kapatid ng mama ko. Ganito yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng clot sa ulo, ugat ng ulo. Yun ang kinamatayan niya kasi hindi na siya nagpa-function kasi barado yung mga ugat. So, mga naninigarilyo, ito yung mga tinatamaan ng mga baradong ugat ha, guys. Yung, isa na dito ang pagsisigarilyo at yung mga naninigarilyo. Ang nicotine at carbon monoxide ay direktang nagdudulot ng endothelial dysfunction at nagpapataas ng platelet aggregation. Yes, kasi nahihip-hip mo yung mga chemical mula dun sa sigarilyo, kaya ganun ang mangyari, magkakabarado ang inyong ugat, no? May mga atrial fibrillation, ang irregular na heartbeat ay nagpo-promote ng clot formation sa left atrial appendage na nagmi-migrate sa cerebral arteries. Cerebral arteries. So yun guys, yung mga atrial fibrillation, ang irregular na heartbeat ay nagpo-promote ng clot formation. So yung hindi maganda ang yung heartbeat nila. So yun, nagbibigay din yan ng clot formation sa ating left atrial appendage. So ingat-ingat guys. So narito, isa pang tips, may mataas na cholesterol, ang elevated LDL ay yung mataas ang cholesterol, yan ang madalas tamaan ng mga may baradong ugat, no? So yun, ingat-ingat din tayo guys ha. Pangunahing substrate ng atherosclerotic plaque formation. Ayan. So, pag ang dugo talaga na hindi makakadaloy, ayan, asahan nyo, tataas ang inyong cholesterol, tataas ang inyong BP dahil dyan sa mga baradong ugat, no? So, yun. Next is, mga 55 years old pataas ang vascular aging at cumulative na risk factor exposure ay dramatically nagpapataas ng occlusive vascular event risk. So, yun. Yung mga may edad na 55 years old, pataas, sila yung
ng vascular aging at cumulative na risk factor exposure ay dramatically nagpapataas ng occlusive vascular event risk. So, yun guys, no? So, sana may natutunan kayo sa video ito. So, guys, yun lang, hanggang dito na lang. So, maraming salamat sa inyong panunood. Panoorin niyo ito. Sigurado ako may makukuha kayong magandang aral, no? Tungkol sa ating kalusugan. So, bye-bye! Or ka-organic living at ka-healthy.